Magandang umaga. Ako si Sir Kampit at ngayon ay pag-aaral natin ang tungkol sa alokasyon. Alokasyon. Ang alokasyon ay tumutukoy sa proseso ng paglalaan o pagtatalan ng mga pinagkukunang yaman tulad ng lupa, paggawa, kapital at iba pa, batay sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao sa isang ekonomiya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagkakaiba ng alokasyon ng sentralisado at desentralisado. Ang una ay ang sentralisado. Sa alokasyong sentralisado, ang mga pinagkukunang yaman ay itinakda at pinamamahalaan ng isang tao, isang grupo ng tao o isang institusyon tulad ng pamahalaan. Ang mga desisyon hinggil sa kung ano ang mga pangangailangan at kagustuhan ang dapat unahin at ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. At sila rin ang nagdidikta kung paano gagamitin ang mga yaman. Sa mga sistemang ito, ang mga tao ay may limitadong paggamit sa kanilang mga yaman at pamamahagi ay ginagawa batay sa mga patakarang itinakda ng mga awtoridad. Ang pangalawa naman ay desentralisado. Sa alokasyong desentralisado, binibigyan ng kalayaan ang iba't ibang sektor o bahagi ng ekonomiya tulad ng pamilihan at mga negosyo upang magdesisyon kung paano nila gagamitin ang mga pinagkukunang yaman batay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ang mga tao sa ilalim ng sistemang ito ay higit na kalayaan upang magtakda ng kanilang mga pangangailangan at gumamit ng mga yaman alinsunod sa kanilang sariling kapaki-pakinabang na interes. Sa ganitong sistema, ang mga desisyon ay hindi nakasalalay sa isang grupo o institusyon, kundi ito ay nakasalalay sa malawak na pakikisalamuha ng mga kasapi ng ekonomiya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagkakaiba ng alokasyon batay sa kung paano at sino ang nagbibigay ng halaga sa pinagkukunang yaman. Ang una narito ay pakikipagpalitan o exchange. Sa alokasyong batay sa pakikipagpalitan, ang mga kasapi ng ekonomiya ay may aktibong papel sa pagtutok at pagpapasya kung paano ilalaan ang mga pinagkukunang yaman. Sa sistemang ito, ang mga kasapi ay nakikipagsalamuha sa isa't isa at ang halaga ng yaman ay tinakda sa pamamagitan ng mga palitan sa pamilihan na nakabase sa pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Ang pamilihan o market focus tulad ng supply at demand ang nagpapasya kung paano at sino ang makikinabang sa mga yaman. Ang pangalawa ay ang pinag-uutos o command. Sa alokasyong pinag-uutos o command, ang mga desisyon hinggil sa paggamit ng pinagkukunang yaman ay ginagawa ng pamahalaan. Sa sistemang ito, ang pamahalaan ay may ganap na kontrol at otoridad sa pamamahagi at paggamit ng yaman ng bansa. Ang mga patakaran, regulasyon at plano ng pamahalaan ang siyang nagtatakda kung paano gagamitin ang mga yaman at kung sino ang makikinabang mula rito. Halimbawa ng sistema, ito ay ang planned economies, kung saan ang pamahalaan ang may kontrol sa ekonomiya at sa mga mahalagang sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at infrastruktura.